Palang araw sa ating lahat mga kapatid. Muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit kailangan natin ng holiness or purity of church. At ang ating Bible verse ay mula sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Sasabi dito na, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having a spot, or a wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Mga kapatid, ay dito natin nakita na ang purity of the church ay hindi lang patungkol sa pandabas na kaayusan o kung gaano kaganda ang ating mga gatherings, kundi ito ay mas malalim pa. Ito ay tungkol sa inward holiness ng mga tao ng Diyos. Dahil kung isipin natin, ang simbahan ay hindi lamang isang gusali, kundi tayong mga mananampalataya mismo ang bilang ang bumubuo ng katawan ni Kristo o ng church. Kaya sinasabi sa message na ito na si Kristo mismo ang nagbigay ng kanyang sarili para sa church o para sa atin upang ito ay maging malinis at banal. Dito pumapasok ang proseso ng sanctification mga kapatid, dahil ang gawain ng Diyos na baguhin tayo at hubugin tayo upang maging mas kahalin tulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, paano ba natin ito maintindihan? Tayo may tatlong importanteng punto patungkol dito. Una-una, God purifies the church for Jesus Christ. Mga kapatid, malinaw na ang dahilan ng ating paglilinis at pagpapaging banal ay para kay Jesus mismo. Hindi tayo nililinis para lamang maging mabait sa paningin ng iba, kundi para ihanda tayo bilang isang bride na karapat-dapat kay Kristo. Kung paano ang groom ay nagnanais ng bride na dalisay at handa, ganoon din ang nais ni Kristo para sa atin. Kalaway, God purifies the church for eternal fellowship. Ang pagiging malinis at banal ay paghahanda din para sa walang hanggang pakikisama natin sa Diyos. Kung ang puso natin ay puno ng kasalanan, paano tayo makapiling ng Diyos na banal? Kaya dapat araw-araw ay tinutulungan tayo ng Holy Spirit na iwan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod at palitan ito ng katuwiran. This is a lifelong process, kaya tinatawag itong daily walk with God. That like God purifies the church for world transformation. Panghuli mga kapatid, hindi lang tayo nililinis para sa ating sarili. Nililinis tayo ng Diyos para maging ilaw at asin ng mundong ito. Kapag nakikita natin sa ibang taong pagbabago sa at mula sa makasalanan pamumuhay patungo sa buhay na matuwid, nagiging testimony tayo na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at gumagalaw sa ating buhay. Ang purity natin ay hindi lang para sa loob ng church, kundi para maapektuhan din ng ating lipunan. At ito katapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.